Kamusta mga kaibigan? Siya ay nakapasok sa NBA kahit na siya ay isang member ng Crip Gang. Paano nga ba nangyari ang pagsali niya sa isang notorious gang sa Amerika hanggang sa pagpirma niya sa $100 million deal at ang kanyang pagiging NBA superstar? Ito ang storya ni DeMar DeRozan. Did people forget DeMar DeRozan gets from LA? He's thrown up the Crip sign. What does that mean? Ang buhay ni DeMar ay maraming trahedya na hindi mo mai-imagine. At lahat ng ito ay nagsimula sa lugar kung saan siya lumaki, sa Compton, California. Siya ay nakatira sa Eastside kung saan ang paglalakad sa streets ay nakakatakot. Dahil na rin sa madalas na away sa lugar ng mga notorious gangs na Bloods at ng Crips. Subalit kahit na nakakatakot sa Compton at ang Crip Gang sa buhay ni DeMar, ang lugar na yun ang tumulong kay DeMar para mahalin ang larong basketball at dahil na din sa pinaka-importanting tao sa buhay niya. My dad was always into sports. You know, he had me playing everything. Shit, every weekend he'd take me to the park, do something. I gotta give credit to Pops for sure. Kahit na si DeMar ay prepara para maging isang young star, ang bagay-bagay ay hindi naging maganda. On 5, 6 years old, I lost my uncle. I lost my best friend to murder. I haven't even had a developed mental yet, and I'm comprehending the worst thing possible that a kid could go through. Si DeMar ay palagi nagpupunta sa mga funeral ng mga kakilala niya. At dahil doon, sa murang edad, alam na ni DeMar na anumang oras ay pwede rin siyang mamatay. Kaya ginawa lahat ni DeMar para lang mabuhay. You knew what to look out for, you knew what to expect, you knew where to go, where not to go, what this street was, what this street wasn't. So the caution and the survival tactics that you needed to have. Si DeMar kasi ay nakatira sa isang neighborhood na napakaraming mga gang members. At ang naisip niyang paraan para lang mabuhay ay sumali sa mga ito. Kaya naman siya ay naging miyembro ng Compton Crip. You know what's crazy? Like, I was straight Crip. Tapos nun ay naramdaman na ni DeMar na kabilang siya sa lugar na yun. Subalit pagsamahin mo ang ganung lifestyle at basketball. Kaya sa huli, yun ay muntik na niyang ikamatay. Dahil na din sa basketball journey ni DeMar na hindi aakalain ng kung sino man. Sa halip kasi na pumasok siya sa mga eskwelahan na nakapag-produce na ng mga NBA stars noon, mas pinili ni DeMar ang Compton High. Dahil na rin sa naisip niya na proprotektahan siya ng kanyang gang. Where you coming from right now? School, fresh out of Compton High from their career. Doon nagkaroon ng reputasyon si DeMar na ang batang nagdadang at nangbubuli ng mga tao sa court. Dahil doon nakuha niya ang kanyang nickname na Debo, isang karakter sa sikat na movie na Friday na nangbubuli ng mga tao sa mga streets. Oh shit! Here come Debo, give me your stuff. Ang pagiging basketball bully ni DeMar ay naging isang blessing pa. Sa lugar kasi nila ay may unwritten rule na tinatawag na Hooper's Pass. Ito ay isang rule na napagkasunduan ng lahat ng mga gangs na kung saan ang mga high school basketball player ay hindi nila pwede galawin. Dahil sa Hooper's Pass, nakakapaglaro siya ng walang takot at agad siyang naging high school phenomena. Sa kanyang freshman, nag-average siya ng 26 points at 8 rebounds per game. Mas mataas pa nga yung stats niya kesa sa nagawa ni LeBron James nung freshman year na meron lang 21 points at 6 rebounds per game. So ang pagsisikap ni DeMar ay nagiging maganda na ang resulta. Hanggang isang araw, si DeMar ay naglalakad papunta sa kanyang favorite spot para mag-practice ng basketball. Ang ilang gang members ay lumapit sa kanya at nagbanta na papatayin siya. Subalit na-realize nila na siya ay si Debo at alam nila kung ano ang mangyayari kapag violate nila ang Hooper's Pass, kaya naman pinabayaan na nila si DeMar. Ang kanyang basketball ability ay talagang pinag-uusapan ng lahat sa kanilang lugar at ang kanyang career ay nag-uumpisa pa lang.
Kaya ang near-death experience niya na yun ay lalo siya na-motivate na pagbutihin palalo ang paglalaro niya ng basketball. Dinomina niya ang lahat sa basketball at siya ang naging isa sa best shooter sa kanilang lugar. Kalaunan, nag-rank siya bilang ikatlong pinakamahusay na high school basketball player sa buong Amerika. Dahil na rin sa husay niya sa basketball, nakatanggap siya ng exclusive na imbitasyon na maglaro sa mga malalaking high school basketball events sa buong mundo. Napatunayan naman ni DeMar sa lahat na karapat-dapat naman siya talaga doon, at kasabay nun ay nire-represent niya rin ang kanyang gang na Crip. Sinabi din ni DeMar na nagsusuot siya ng color blue sa eskwelahan araw-araw at ginagawa niya rin ang hand sign ng Crip gang sa kanyang mga laro. Kaya naman na-feel ni DeMar na siya ay untouchable. Subalit isang araw ang lahat ay bumagsak. Hanggang isang gabi, si DeMar ay napasugod sa ospital sa kadahilanang na-stroke ang kanyang ama. Nang magsagawa ng mga test ang mga doktor, natakot ang lahat para sa buhay ng kanyang ama. Pero ang nasabi lang ng kanyang ama kay DeMar ay, "Hindi ako pwede mamatay. Hindi ako pwede mamatay hanggat di pa kita nakikita makapasok sa NBA." So naisip ni DeMar na no choice siya kung di kailangan niyang maging successful sa kanyang basketball career. Subalit dahil sa konti na lang ang oras ng kanyang ama, na-realize ni DeMar ang isang malaking problema. Sa NBA rule kasi, para payagan si DeMar madraft, kailangan niyang maging at least 19 years old at nakapaglaro ka ng 1 year sa college. So si DeMar ay hindi pa pwede makapasok sa NBA tulad ng mga naging NBA star dati. Tapos ang pag-alis niya pa sa lugar na nagbibigay sa kanya ng protection ay medyo nakakatakot. Kaya imbis na pumili siya ng mga university na mas ligtas ang lugar at nakakapagbigay ng mas magandang recognition, mas pinili niya ang mas malapit sa kanilang lugar. Kaya pinili niya maglaro para sa USC. You could have went anywhere. Why USC? I was terrified to leave home. And the crazy thing with that, even when I went to USC, I had such a culture shock. My first 3 months in college, I still was living in Compton. Really? It's funny as hell to hear you sit here and say, I was terrified to leave Compton. Most people are terrified to go to Compton. Right, yeah. Nung siya ay nasa college, ginagawa niya lang ang mga kailangang gawin para sa basketball. At habang siya ay naglalaro ng 1 taon sa USC, nagsimula na rin makilala ang kanyang pangalan. Jumper no good. Hit home by DeRozan. By Gibson. Left side DeRozan. Comes in and slams. Siya ay isang espesyal na player at pagkatapos makita ng mga NBA scout ang kanyang ginagawa sa mga practice, DeMar DeRozan. ang mga sports analyst ay kinumpara ang kanyang laro sa NBA legend na si Vince Carter. Iyon ay isang magandang papuri para sa isang player na hindi pa nakakapasok sa NBA. Kaya naman walang makakapigil kay DeMar na gawin lahat ang kanyang makakaya para maging pro na para sa kanyang ama. Kaya tinapos niya na ang kanyang college basketball career at ang opportunity para maging proud ang kanyang ama ay narito na. Nervous? Tonight, 60 young men realize their lifelong ambitions of reaching the NBA. Getting ready for the draft. Got my boy Steph. They go Blakey Blake, black and purple. About to head to the draft. My man. DeRozan. Look at it. Jay, tell her what it is, Jay. About to get drafted, nigga. Yeah. Turn it up, bro. Feel like Obama. DeMar DeRozan, this is it. This is what we waited for forever, man. And this night is it, man. It's crazy. With the first pick in the 2009 NBA Draft, Blake Griffin. With the 3rd pick, James Harden. With the 7th pick, Stephen Curry. With the 9th pick in the 2009 NBA Draft, the Toronto Raptors select DeMar DeRozan from the University of Southern California. You know, there are people who say he's got as much potential as any player in the draft. Isa siya sa top pick sa draft at opisyal na siyang makakapaglaro sa NBA para sa Toronto Raptors. Kahit gaano kasaya si DeMar, ang lahat ng iyon ay nawala nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nalaman niya kasi na ang kanyang ama ay mas lumala ang sakit.
Kaya naman si DeMar ay nagmadali para puntahan ang kanyang ama. Subalit pagdating niya doon, sinabi ng kanyang ama na huwag siyang malungkot at sinabi nito ang goal na kailangang gawin ni DeMar bago siya mamatay, ang manalo ng championship. At alam ni DeMar na ngayong nasa NBA na siya, ang paraan para magawa niya yun ay kailangan niyang maging star. Nang magsimula na maglaro si DeMar sa NBA, siya ay naging isa sa best scorer sa liga. Nakakuha rin siya ng imbitasyon sa dunk contest. This DeMar DeRozan had his first dunk when he was 11 years old in 6th grade. Tapos naiboto rin siya para makasama sa All-Star Game, kung saan ay para makalaban ang mga pinakamagagaling na NBA player. DeMar DeRozan! Subalit ang pagiging star ay step 1 pa lang sa goal ng kanyang ama. Tapos alam niya din na konti na lang ang oras para magawa ang goal na bili ng kanyang ama na makakuha ng championship. Tapos kahit na gumagawa siya ng mga magagandang play na nagpapahype sa mga tao, pero ang Toronto Raptors ay trinade pa rin siya. DeMar DeRozan, the newest member of the San Antonio Spurs. What was this past week like for you? Ang trade na ito ay naging isa sa pinakamalaking headline sa buong mundo dahil kahit ibinigay na ni DeMar ang lahat-lahat para sa Toronto, trinade pa rin siya sa Spurs na ang odds na makakuha ng championship ay mababa. At habang naglalaro siya sa bago niyang team, wala sa kahit sinong teammate niya ang may alam na mas lumalala na ang sakit ng kanyang ama o kung ano ang pinagdadaanan ni DeMar. My dad got sick. I done flew from Boston to LA, went in the hospital. I flew home, LA to Toronto, by myself, played in the game. Did the same thing in San Antonio, but nobody never knew. It was times I flew in the day of the game and played. Kaya siya ay palagi nag-i-spend ng oras sa kanyang ama bago pa mahuli ang lahat at mini-maintain niya rin ang kanyang pagiging star sa basketball. Tapos si DeMar ay napapanood niya rin ang player na trinade sa kanya, si Kawhi Leonard. Nung time din na yun ay napanalunan ng Raptors ang kanilang first championship na dapat ay siya yung andon. Mas lumala pa ang sitwasyon. Out of nowhere, si DeMar ay gumawa ng isang emotional post sa Instagram para ipaalam sa lahat na ang kanyang ama ay pumanaw na. Sinabi ni DeMar sa kanyang Instagram na hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. Kahit isang beses ay hindi ako nakamiss ng laro at ng practice. Ipinakita mo rin sa akin kung ano ang isang mabuting ama. Ikaw ang nagtulak sa akin para malampasan ko ang pinakamahirap na oras sa buhay ko. At ang tangi ko lang gusto ay maging proud ka sa akin. Sigurado naman na kahit hindi pa nakakakuha ng championship si DeMar ay proud pa rin sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos ay trinade ulit si DeMar sa isa sa pinakasikat na team sa NBA na nakakakuha ng championships, ang Chicago Bulls. Tapos mas lalong ipinakita ni DeMar ang kanyang husay sa larong basketball. Nakakuha na rin siya ng mga milestone na mga superstar lang ang nakakagawa. He got it! Oh, the marvelous DeRozan. He becomes the 50th player in NBA history to reach 20,000 points. Ang ilan sa mga tira niya ay naging history sa NBA. A 50-piece to put it away! At nakuha niya na ang mga papuri na karapat-dapat sa kanya. He can ball. He's a rough rider. He's not scared of anything. DeMar DeRozan is doing this in the house that MJ built. Name me a guy that got buckets like DeMar DeRozan is doing since Michael Jordan. Kahit na ang lahat ay pinag-uusapan si DeMar, ang gusto niya lang gawin ay manalo ng championship para sa kanyang ama. Kaibigan, iyan ang kwento ng isang GAM member na naglaro sa NBA, ang kwento ni DeMar DeRozan. Ano ang masasabi nyo rito? Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Kinuwento TV, palike na rin ang ating video. Salamat!